po siya napayag eh. Parang ang ayaw po niya para malayo daw po. Hindi naman po ako pwedeng tanongin ninyo. Ang tanongin po ninyo yung mag-asawa. Kasi po ang mag-asawa, pag hindi desisyon ng mag-asawa at papatulan ng magulang, wala pong pag-asang mag-asensyo ang mag-asawa. Ganun po yan, Basta may mangingialam ang magulang. Basta mangingialam po magulang, wala pong patutunguhang maayos na katayuan ang mag-asawa. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin, sa mga patuloy na sumusubaybay, sa lahat ng patuloy po na nanonood sa mga vlogs namin. Maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po sa inyo lahat. Malaking tulong po. At nandito kami ngayon kala Katris. Habang papunta kami dito mga kalingap, nakasalubong ko si Katris. At may pinuntahan daw, nakapapa po yung bata dito. Kaya antayin na natin siya para sabay-sabay na lang kami pupunta dun sa bahay po nila Mark. Nandito po siya si Katris. Naglalakad. Kapaalang pati yung bata, di ko alam kung saan ito galing. Doon pa po, napakalayo pa ng pinuntahan niya. Saan ka galing, Katris? Ha? Eh, ba't nakapa ka? Nakalimutan ko mag-chinelas. Ha? Nakalimutan ko mag-chinelas. Pero may chinelas ka? Okay, punta tayo sa inyo. Si Mark nandyan? Ako lang po nandyan para maulad ako. Tingnan natin. Wala daw pala si Mark mga kalingap at nag-ano ng kalabaw. Ano, dinala na niya doon? Sa dinadala niya? Opo. Okay. Pag-apoy doon na po yun. Ay, kamusta po kayo, nanay? Ay, kumusta rin po? Ayos naman po kayo? Ayos naman po. Nakakaraos pa rin. Nasaan po si mister niyo ngayon? Nasa Mataki. Nagkuha po ng kabayo. Kung minsan nga po si tatay nakikita ko dito walang tigil din ang katatrabaho talaga, no? Sobrang sipag talaga na tao. Si Mark po ba ano po, ngayong lang na oras kakaalis lang? O kanina pa? Kanina pa po. Kanina pa, naghila pa po ng kahoy ay. Okay. Nanay, may nabanggit kasi sa akin nung nagpunta po ako dun sa mama ni Katris. May nabanggit sa akin na gusto niya palang pagtransferan sana itong dalawa doon sa CI. Saan po? Sa CI daw para daw mas malapit. Tapos meron daw doon pwesto na pwedeng bahayan nito mag-asawa. Hindi naman po ako pwedeng tanongin ninyo. Ang tanongin po ninyo yung mag-asawa. Kami po ay ako'y taga-alaga lang halimbawa. Pero kung sakaling kayo po kaya nanay, kung siyempre bata pa nga pong itong mga ito, kailangan pa talaga ng guidance ninyo, ng decision ninyo, ng ano nyo. Talagang pag hindi po aalalayan pa ng magulang, wala pong... Hindi pa talaga kaya, no? Hindi pa po kaya, hindi pwedeng pagbukurin. Kasi hindi sa ayaw namin, sir. Kasi po hindi pa talaga yung magsuro, katulad na lang sa bata. Opo. Sabi po ng mama kasi ni Katris, pwede daw pong kapag papasok yung dalawa, iwan na sa kanya. Siya daw po ang mag-aalaga kay Baby Mark. Para daw po, hindi nagkakaroon ng absent itong mag-asawa. Bakit po nagkakaroon ng absent? Sabi daw po kasi ni Katris, base po sa sinabi sa akin ni Katris, kung minsan daw kasi ay hindi naasahan, nagkakaroon kayo ng lakad at may pinupuntahan kayo, may nasikaso kayo. Hindi naman po maiwasan. Sa school din naman po ako napunta. Hindi po ako napunta kung saan. Okay, kasi nilalayan ko nga yung mga bata. Yun po yung sabi din sa akin ni Mark ay nung nakaraan na kasi po madalas nagkaka-absent po itong mag-asawa na kahit saan po yan tumira, pag talagang pwedeng umabsent, ma-absent talaga yan. Dahil ang patakaran po ng school ngayon, pag 3 araw kang hindi nakapasok, na absent, ay drop na po yan. Hindi na yan makakapasok. Paano po si Mark? Wala pa naman umaabot ng 3 araw yung absent ni Mark? Wala pa naman. Wala po. Lagi po ako sa school. Pero nakarating ba sa inyo, nasabi doon ng teacher ni Mark, ay sinabihan pala siya na isang absent na lang, tatanggalin na doon sa isang teacher? Hindi po sa inyo nabanggit? Ako'y nakiki-operate po doon. Nagpunta po ako nung Biyernes ng hapon sa school. Wala man po sa akin sinabi. Wala naman sa inyo sinabi? Hindi po. Lagi po ako nakiki-operate sa mga teacher. Mga meeting? Mga meeting. Tapos pag may patawag po, yan ang sinasabi sa amin. Ay siya hindi naman po maiwasan na pag-absent ng bata, halimbawa. Sa hirap po ng buhay, walang maipasahe, talagang walang-wala. Ay paano po yun kung maka-absent? Nakakabili nga niya ng cellphone, ay magandang katuwiran ito. Ito po yung isa sa sinabi lang din ng mama ni Katris, na dito po kailangan nilang mamasahe na kumpara po sa CI, lakad lang po na malapit lang yung school.
hindi nila kailangan mamroblema sa pamasahe araw-araw. Kasi po ang mag-asawa, pag hindi desisyon ng mag-asawa at papatulan ng magulang, wala pong pag-asang mag-asenso ang mag-asawa. Opo, Ganun po basta, yan, sir. basta't may mangingialam ang magulang. Basta mangingialam po Oo, magulang, tama yun. wala pong patutunguhang maayos na katayuan ang Tama po yun. ang mag-asawa. Sa totoo lang po ha. Ang dapat po dyan kasi na nagdidesisyon ay mag-asawa. Yung na mag-asawa talaga. po talaga ang tatanungin diyan. Okay. Kung halimbawa gusto naman itong babae at ayaw naman ng lalaki, wala. ay di siyempre wala tayong magagawa, Kasi di ba? hindi po pwedeng isa lang ang papayag. Kailangan parehas sila. Kailangan kayo po parehas silang mag-asawa. Oo, tama Pero po ang magulang katulad Magpapayo namin, lang. hindi naman po Oo. kami Pwede magdidesisyon magdesisyon. yan Opo. dahil silang dalawa ang dapat magdesisyon yan. Ang magulang po kasi nanay, di ba, magpayo lang tayo. Pero Magpayo. nasa anak pa rin, nasa kanila pa rin ang huling desisyon. Huli pong desisyon sa kanila. Tama yung kay nanay, mga kalingap, lahat ng sinasabi ni nanay. Totoo po yun. Kaya yan, sa mga may asa-asawa dyan na nakasandal po sa mga magulang, ay desisyon ng mag-asawa. opo, yan. Kung yung may mga parents na Hindi pwedeng pakialaman ng magulang yan. yun, Sa totoo lang. tama po yun. Kung kagaya na lang halimbawa nanay na may pagtatalo, wala kang dapat kampihan dyan kahit anak mo na Ay, nanay. Parehas po yung ginagalitan ko. Tama yun. Tama po yun. Halimbawa, opo, dahil anak ko na rin. Yun. Mahal ng Parehas anak ko. mo na pong anak sila ay. Parehas ko na silang anak. Aba, wala akong kukanin sa kanila. Kung halimbawa naman ganun ang ginagawa sa kabila, ay hindi ko alam kung bagkus bang ay walang mangyayari po talaga. Opo. Okay. Tama po. Dapat Tama parehas lahat po ng sila. sinasabi ni nanay. Tama lahat. Mhm. Sana may matutunan ng aral yung iba natin mga viewers dito, maging magulang, na kung may anak natin hindi pag-uunawaan at nasa poder pa natin, wala tayong dapat kampiyan, nasa gitna lang tayo hanggat maaari. Kasi paras po na nating anak yan dahil mag-asawa na po yan. Ituro Wala na na nating po tayong paras anak magagawa yan. dyan. Okay. Tama Wala si na tayong nanay. magagawa. Okay. Nandiyan na po Sige yan. po nanay, ganito. Kung si Mark hindi papayag, wala po tayong magagawa doon. Wala no? po tayong magagawa. Oo, kasi kailangan magkasama sila, hindi po pwedeng Hindi po magkahiwalay. pwede pong magkahiwalay. Kung naandun si Katrin sa magulang, tas nandito si andito Mike. naman sa akin yung Hindi po pwede. ano mangyayari? Di pa po nakakahiya. Wala, tsaka walang mabubuo na Wala po, wala po. Tama. Dapat parehas nila gusto. Yun. Yun po ang akin. Opo, tama Hindi po po ako nangingialam. Hindi katulad ng ibang magulang dyan, pag pakikialman mo mag-asawa, wala talaga mangyayari magandang buhay. Okay, tama po. Ganun po yun ha. Opo, tama po yun ay. Okay, may ginagawa ba kayo nay? Hindi po, sige okay Hindi, lang. okay lang, okay lang. Sige, Okay lang sir. Sige na po. Hayaan mo na. Kay Katris naman ako makipag-atong. Katris, halika Katris. So, yun, tama po ang, yun nga, sabi ko, tama talaga si nanay doon, na ang magulang po ay, kung ano yung maging desisyon ng kanilang mga anak, ng kanilang mag-asawa, irerespeto po nila yon. Okay, Katris, halika Katris. So, kay nanay, wala naman daw palang problema sana kung lilipat kayo din sa school na gusto ninyo. Kaya nga lang, ang magdidesisyon pa rin, kayo talagang mag-asawa. Si Mark, kung papayag o kung ang isa sa inyo ipayag, ang isa hindi naman siguro natin pwedeng ipilit kasi magiging magkahiwalay kayo. Dati ba anong sabi ni Mike na tungkol dito? Anong sabi niya? Di po siya napayag eh. Parang ang ayaw po niya para malayo daw po. Pero sabi ko doon kami mataya sa magulang po, ayaw niya. Ayaw po talaga niya. Alin daw yung malayo? Malayo dito sa kanila kapag uuwi dito Hindi ko o rin malayo alam sa sa kanya school? kung ano yung malayo sa kanya eh. Basta sabi ko, pag anong malayo doon doon nga tayo titira sa bahay ng magulang ko, wala man doon problema. At saka ang iniisip ko lang dito kasi Yung Katris, nga po, yung malayo. pamasahe. Tsaka malayo doon. Kasi dito mga kalingap, sila namamasahe sila 80 pesos a day kung walang motor na gagamitin. Doon po walking distance lang po ang school. No, Katris. Doon pwede kang maglakad pag Oo, papasok ka, lakad lang, walking distance lang yan. Kaya nga lang, kung ano pa rin yung desisyon ni Mark, nasa pag-uusap nyo talaga mag-asawa yan, no? Okay, siguro hindi pa si Mark handa na maghiwalay sa magulang, lalo na nakikita niya din may edad na yung mama at papa niya, na kailangan din yung tulong niya, na siya na lang yung kumbaga parang pinakang inaasahan, ano? Okay. Kumusta naman yung pag-school nyo? ayos na nga po, nagpasok naman po kami isang linggo. Parang nung biyernes na nga po, hindi po kami nagpasok. Nung pagpunta ko sa inyo, anong araw ba yun? Sabado po yata yun. Sabado. O, so, ngayon is Sunday na ngayon. Nagka-absent ba kayo nitong isang week? Yung biyernes po ng hapon. Bakit? Sabi daw po ni papa niya, kasi po makakuha daw po sila ng kabayo. Nandun po yung kabayo, ngayon lang po nakuha. Nagka-absent kasi kukuha ng kabayo. Ito lang yung masakit para sa akin mga kalingap dito. Kasama po siya nun eh. Sasama daw po siya. Sinama. Kaya po nag-absent.
Okay. Hi Mark. Kamusta ka na? Kamusta ka, Bibi? Ha? So, yun lang yung isa sa iniisip ko na nakakalungkot isipin kasi nga si Mark kailangan niyang tumulong. So, nagkakaroon siya ng absent sila mag-asawa, minsan silang dalawa na. Kasi nga may mga kailangang gawin dito na kailangan ng magulang ni Mark ng tulong ng bata. Kaya ito po, ginagawan ko ng paraan kung ano yung pwede. Pero ako man din hirapan po kasi wala po sa akin yung desisyon. Nasa mag-asawa po yung desisyon ay wala po ako ditong karapatan na magdesisyon. Nandito na si tatay, oh. Tay! Pagod si tatay, ah. Kainom. Ah. So, yung mga kalingap. Mga kakilala. Ay, okay. Okay lang po yan. Kung minsan naman pag puro trabaho naman ay. Ayaw pa nga akong palisin. Sige tayo. Sabi ko hindi. Yung mga karabaw ko ay. Trabaho pa rin. Si tatay o naakit siguro sa ng mga kaibigan. Pero ngayon trabaho pa rin. Hindi niya sinasagad yung sarili kasi trabaho pa rin yung iniisip. Okay. Katres, may dala ako sa inyo dito ng grocery. Grocery, pandagdag ninyo. Tapos bigyan ko kayo ng allowance para sa pagpasok, ha. Nag-message ka sa akin, may bayarin ka sa school. Ano po yung tapos pang gamit po sa pagluluto. Okay. Ito gamitin mo, ha. Hawakan mo. At Katris, sana dumating yung time na mapag-usapan ninyo mag-asawa kasi yung iniisip naman namin para sa inyo din ay kami kung saan kayo mapapagaan yung pagpasok mo, pero ikaw tatanungin. Mas okay po yun kasi po hindi po gastos yun. Mas malapit po yun kakainin namin. Hindi po kami magagastos po ng pagkain, pamasahe. Pwede po kami lumakad, pwede po kami umuwi ng maano. Tama, lahat po, lahat ng advantage nandun lahat, no. Mabilis kang makakauwi. Pwede kang umuwi ng tanghali kasi lahat naman talaga estudyante doon umuwi. So mas makaka-less ka doon, makakatipid ka, lalo pangalawa. Hindi ka naman problema na makiusap sa kantin, makisama ng sinaing, di ba? Mainit na ang kakainin mong ihahain ng magulang. Yun nga lang mga kalingap ay kay Mark pa din kasi siya yung padre de pamilya sa kanilang tatlo. Kung si Katris mo tatanungin daw, gusto niya talaga na doon mag-aral. Ito ba matagal niyo nung pinag-uusapan? Ano po, yung simula po nung sinabi sa akin ng mama kung itatransfer po ako doon. Ayaw naman po. Okay. Si Lananay, wala naman sila nasabi dati na hindi po sila papayag. Wala naman. Wala naman po. Talagang ang sa kanila lang, sa kayo magdesisyon. No? Pero nasasabi ni nanay, hindi nyo pa daw kayang tumayo sa sarili nyo pa ang mag-asawa. Hindi pa nga po. Bakit? Bakit? Ba't hindi nyo pa kaya? Yung pagsasabay po yung kung kami lang po mag-aaral po kami tapos po siya magtatrabaho, paano po yun? Maghapon naman po ang pasok. Okay, buti sana kung half day lang. No? Nakakapagtrabaho po siya ng dati. Ngayon hindi na po. Sabado, linggo lang po siya nakakapagang. Nagihila po yun kagapon ng tinistis na kahoy. Kahoy? May kikitain siya doon? Meron po. 2 hila lang po yata, 3 mga 500 po. 500 pesos. Okay, at least makakatulong sa inyo yun, ano? Okay, 2 choice na sana yung napagpilian natin. Unang-una, in-offeran ko sila na kukunan natin sila ng apartment na malapit sa school, na hindi sila ma-stress sa pag-uwi, sa pagpasok, at hindi nila kailangan magmadali ng sobra kasi malayo nga ito sa school. Kaya nga lang hindi din pwede. Ito yung pangalawa, sana tutulong tayo sa may bakanting pwesto daw doon, pwedeng mapabahayan sila doon, tutulong tayo sa pagpapagawa ng bahay para sa mag-asawa. Kaso nga lang, ito rin, hindi rin agree si Mark. Sayang lang, di ko nakausap si Mark para kahit paano siguro sana matry ko kung yung best ko kung makukumbinsi ko si Mark, ano. Okay. Si Mark ba, itong linggo na ito, isang beses lang din yung naging absent niya, yun lang, Biyernes na yun. Kumusta naman yung mga quizzes nyo? Nakakasagot naman po dati, hindi ako nakakasagot gawa nung huli na baga po ako ng grade 8 ako. Oo, tapos pangalawa wala kayong cellphone nun. May nagagamit nyo pa ba yung cellphone na binigay namin? Po, marami po ako napipicturean doon, yung mga sa science po, yung mga project po na.
Saka yung mga nalilate po naming oras na sulatin po. Napipicture nyo tapos sa bahay nyo ginagawa. Opo, sinasabi naman po yung teacher. Paano kung may mga kailangang i-research, nakakatulong ba? Nakakapag-research kayo? Nakapunta po kami dyan sa signal po. Okay, so awa ng Diyos, nakakatulong pala yung binigay natin na cellphone sa kanila, no? Okay, so paano ngayon Katris, kamusta mo kay Mark? Huwag tayo mawala ng pag-asa, mali mo sa pagbalik ko dito makausap ko si Mark, makumbinsin natin, ano? Para sa inyo naman kasi yun, para hindi kayo mahirapan. Kumusta si Mark? Nagkakasakit ba? Hindi naman. Magaling na yung sipon niya? Magaling na. May mga merienda siya dito, ha? Pakainin mo siya. Okay. Paano sa ngayon? Pupunta na kami. Ha? Okay. So, ngayon mga kalingap paano ka Tres? Kaya mo na ba to? Okay. Pabakuha mo na lang. Sige. Punta na kami ka Tres. Okay. So mga kalingap, papunta na din tayo. At napadaan lang kami dito ni Mac Denver, ang anak ni Commander. Para nga po, sabi ko, dadaan kami dito at makapaghatid tayo ng blessing sa kanila. Kasi sila nga po isa sa scholar natin. So obligation na natin ngayon yung mga kailangan nilang bayaran, mga baon nila sa school. So yun po yung obligation na natin ngayon. At si Mark nga lang ay sayang wala dito, di natin nakausap. So siguro pagbalik na lang ulit. So maraming salamat ulit. Shoutout po muna kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Faye, kay Tita Jo, kay Tita Celia, kay Tita Margaret, at kanino pa ba, sa mga nagmamahal sa atin, sa patuloy na sumusuporta. Salamat po. Sana huwag nyo kalimutan i-share, i-like itong video natin at mag-comment at i-follow at mag-subscribe na po kayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless po.